So ito mga kabunyog, ang topic natin ngayon tungkol kay Vince Dizon. Na-discuss ko na ito noon nang inappoint ito ni PBBM bilang bagong DPWH Secretary, kapalit ng palpak na DPWH Secretary na si Manuel Bunuan. Nang inappoint ito ni PBBM, si Vince Dizon bilang secretary ng DPWH, ang sabi ko, kung kayo'y aking regular na viewer, matatandaan nyo, ang sabi ko kay Vince Dizon, may positive, may negative dito kay Vince Dizon. Kung naaalala nyo yun, nang diniscuss ko ito nung inappoint ito ni PBBM, ang sabi ko ganito, ang sabi ko, may positive dito kay Dizon, kay Vince Dizon. Kasi kilala itong mabilis umaksyon. Kung pag-uusapan yung aksyon agad, okay ito. Kaya lang ang problema ko, sabi ko niyan, ang alam ko, ang record niyan, pagdating na sa good government, yung mga pagdating sa mga politiko, hindi niya kayang banggain yan. Ano yan player yan. Player yan. Kung ano ang pinapagawa sa kanya ng politiko, gagawin niya yon. Pag may politikong kailangan kausapin, pagbibigyan niya yung politiko na yan. Hindi niya binabangga ang politiko. O, di ba? O, tama ako ngayon. Tama ako ngayon, mga kabunyog. Maalala nyo, nung maganda ang kanyang ginagawa, pinupuri ko. O, di ba sabi ko, maganda to. Nagsisimula pa lang si Vince Dizon, magaganda na yung mga pinapakita. Halimbawa, sa unang araw niya pa lang, courtesy resignation agad ng mga undersecretaries, assistant secretaries, regional directors, division heads. Sabi ko, tama yan. Ang sunod niyang ginawa, kinansel, sinuspend yung mga biddings ng mga locally funded projects. Okay yun. Tapos kaagad-agad, humiling siya sa DOJ na ilagay sa immigration lockout bulletin. Yung mga officials ng DPWH at saka yung mga contractors na involved sa mga anomalya sa flood control. Yun, sunod-sunod yun. Ang isa pa na ginawa niya, yung kay Diskaya, yung mga construction companies na naka-register kay Diskaya, yung Siyam, pina-revoke ang lisensya. Pina-revoke ang lisensya. Maraming agad-agad na mga aksyon itong si Vince Dizon. At sabi natin, nung nag-live ako niya ng isang araw, sabi ko, okay ito. Magaganda tong ginagawa niya. Kabilib-bilib itong ginagawa niyang to. Kaya lang may isang bagay tayong inaasahan sa kanya. Iwan lang natin kung kaya niyang gawin. At ano yun? Wag lang ang kontraktor ang panagutin, wag lang ang DPWH na mga tiwaling officials ang panagutin, politiko panagutin din. Yun ang sabi natin kung naalala nyo. O ngayon, may latest tayong nakita, nagsisirculate ito. Malungkot, nakakadismaya. Yung negative na sabi natin kay Vince Dizon lumabas na. Yan Sabi niya, I would like to personally thank Senator Joel because as early as 2023, he has already been calling this out. And I know he is being accused of a lot of things. But the fact is, when this was not yet a thing or hot, Senator Joel was already calling this out. DPWH Secretary Vince Dizon. Wow! Mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Lumitaw na. Lumitaw na yung sinasabi kong ito. Kabunyog Erwin Varela, sabi ko may positive dyan, may negative. Ang positive dyan, mabilis umaksyon yan. Nakita naman natin yan. Sa unang ilang araw niya pa lang, ang dami na talagang ginawa. Saka yung 60 days na sinasabi niyang lilinisin ang DPWH, yun, seryoso siya doon. Seryoso siya doon. Linilinis niya talaga ang DPWH ngayon. Kaya lang, pagdating sa mga politiko, hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, yan yung problema natin dito sa anti-corruption na ito.
Ang problema natin dito sa mga kampanyang ito para labanan ang flood control, corruption, yung mga anomalya sa flood control projects, maganda. Maganda. Kaya lang pagdating na sa politiko, ayaw nilang banggain ang politiko. Ayaw nila. Ito na. Kaya, sa totoo lang, ano ba ito? Mapapanagot ba ang mga kontraktor? Yes. Mapapanagot ba ang mga DPWH? Yes. Gagawin yan ni Vince Dizon. Kaya niya yan. Pero pag politiko na, wala. Ayaw niya yan. Ayaw niyang kabanggaan politiko. Player ito eh. Kaya ito na kaagad-agad inabswelto niya si Joel Villanueva. Sus. Buti na lang sana hindi na lang muna siya nag-comment. Hindi na lang sana siya nag-comment. Masyado na ngang pinupuna na nga si Joel Villanueva dahil sa nangyayari diyan sa Bulacan. Tapos ito namang si Vince Dizon. Ka-appoint niya pa lang bilang DPWH secretary. Hindi niya pa alam ang pasikot-sikot diyan sa mga na yan. Ito yung mga kabunyog. Ito yung problema diyan kay Vince Dizon. Kaya makikita nyo, galit siya sa Wawaw Builders. Perpetual daw yung ban. Galit siya kay Diskaya. Galit siya dun sa SYMS. Lahat ng mga kontraktor, galit siya dyan. Kapag tiwali, galit siya. Kapag substandard. Sabi niya nga, hindi na daw tao yung gawa ni Wawaw Builders eh. Pagka ganun, okay siya dun. Galit din siya dun sa mga tiwali na mga officials ng DPWH. Okay yun. Kaya lang, pagdating na sa politiko, hindi niya kaya. Wala. Kaya, aasahan na natin dito. Pati kay PBBM kasi ganun din eh. Pati kay PBBM kasi ganun din. Banggain mo na yung mga kontraktor, banggain mo na yung mga DPWH, wag lang ang politiko. Kaya tingnan nyo, anong nangyari ngayon kay Saldico? Ayun, nandun na sa Amerika. Pinapalusot nila. Sa Senado, wala man lang politikong nababanggit. Sa Kamara, wala rin. Yan ang nakaka-frustrate dito sa kampanyang ito laban sa korupsyon. Parang ito rin yung kay Duterte sa war on drugs. Kung sa war on drugs ni Duterte, okay, may kampanya ka against sa illegal na droga. Pero sino lang ang hinagip mo? Yung mga addict, yung mga maliliit na pusher sa mga barangay, sa mga community. O yun. Pero hindi mo sinagasaan ang mga drug lords. Wala. Ganyan na naman ngayon. Ito na naman ngayong anti-corruption na ito. Yung mga contractors, yung mga DPWH yun. COA, ayan, pwedeng makasuhan yung mga COA-ang involved dyan. Kaya lang yung inaasahan natin na malawakan talagang anti-corruption drive, nakasama ang mga politiko, sabi ni PBBM, masagasaan na ang dapat masagasaan, walang sacred cows, ang hirap. Mahirap ito. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yung sinabi ko nung simula pa, sabi ko positive dito kay Vince Dizon, mabilis umaksyon. Negative dito kay Vince Dizon, hindi nito kayang banggain ang mga politiko. Makikipaglaro ito sa mga politiko. Player yan. Player yan. Kung anong pinagawa ng politiko sa kanya, gagawin niya. Hindi niya babanggain ang politiko. Nakikipolitika ito si Vince Dizon. Yan na yung malungkot yan, mga kabunyog. Kaya wala talaga tayong maaasahan pagdating sa itong kampanyang ito laban sa korupsyon. Makikita natin sacrifice. Kumbaga, talagang sila Diskaya tutuluyan yan. Sila Wawaw Builders tutuluyan yan. Tutuluyan yan. Sila Alcantara ng DPWH, tutuluyan yan. Yung Bryce Hernandez, tutuluyan yun. Marami pa dyan. Yung immigration lockout bulletin order na yon na 43 na ngayon, yun. Talaga yun. Makakasuhan yung mga yun.
Yan yung sacrificial lambs. pero si Chis Escudero sa Senado, si Saldico sa Kamara, wala. Si Joel Villanueva, wala. Sila Bongo, wala. Yan yung yan na dito yung yan na yung wala kang makikitang wala. Ano yan sa party ni PBBM na masyadong mabait, hindi siya mabait. Anyway, kontraktor lang yan. Sige na, tirahin nyo na yung mga kontraktor na yan. Dapat managot yan. Sige. Kontraktor, sila Diskaya. Sila Wawaw. Sila Wawaw. Pero yung mga contractors na hawak talaga ng politiko, tulad ni Lubiano, hawak ni Chis Escudero, wala yun. Sila Saldico, yung Sunwest, yung Hightone, kay Christopher Co, kapatid ni Saldico, di ba? Napapansin nyo? Wala. Wala yan. Kaya ito, lagi tayong makakakita araw-araw, magpipress ko niyan si Vince Dizon. Ano ito Tao yan ni Cayetano, tama kayo. Tao yan ni Cayetano. Doon sa Southeast Asian Games, kasama yan ni Cayetano doon. Makikita niyo rin yung picture, yung video ni Bongo na kino-coach niya si Bongo. Staff din yan ni Bongo. Ano yan? Kung kani-kanino na yan naglingkod si Vince Dizon. Kung kani-kanino na yan, kay Bongo, kay Cayetano, kay Duterte doon sa panahon ng COVID, Basis Conversion Development Authority, din, panahon ni Pinoy, kasama rin yata ito ni Ronald Llamas doon sa Political Affairs Office. Ano ito? Talagang marunong siyang lumaro sa iba-ibang administrasyon. Kung sino ang amo, doon siya. Kung anong ipagawa sa kanya, gagawin niya. Pero yung politiko, titirahin niya, hindi. Hindi. Kaya dito, masasakripisyo na dito, tama si Erwin Varela, mga kontraktor, saka mga empleyado ng DPWH. Parang pasensya na kayo, kailangan natin may maipakitang makakasuhan, kailangan natin may maipakitang makukulong, pero ang politiko, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Kaya nga anong ginagawa ng Senado? Di wala, pinapatawag lang naman nila DPWH, COA, kontratista. Yan. Ganon din sa Kamara. Kontratista, COA, DPWH, ganon lang. Wala. Wala yan. Tayo naman huwag tayong isipin na tayo ay napaka-negative. Hindi. Diba nung ginagawa ni Vince Dizon yan, yung mga magagandang ginawa niya, pinuri naman natin nung isang araw. Kaya lang may reservation nga ako. Naalala nyo, may reservation ako. Sabi ko, sana magbago na si Vince Dizon. Kasi alam natin ito, player ito pagdating sa politika, hindi nito babanggain ang politiko. Kaya lang sana, pag may nakita siyang politikong dapat mapanagot, magbago na siya. Kailangan makita rin yung, ito na sana yun. Ano yan? Sa bagay, ang magiging positive niyan kay PBBM, yan, talagang ipapakita rin yan nito ni Vince Dizon. Yung mga kontraktor na may mga ghost project saka mga substandard, talagang i-expose niyan ni Vince Dizon. Kaya niya yan. Yung mga officials ng DPWH na corrupt, tiwali, kaya niya yan. Lilinisin niya ang DPWH. Pero pagdating sa politiko, wala siyang babanggain. Pakisamahan niya yan. Sanay siya sa ganyan. Ganyan ang naging buhay ni Vince Dizon. Tao ng politiko, nakikipaglaro sa politika, political operator. Makikita nyo yung background niya, naging bahagi ni Pinoy, political affairs. So, ibig sabihin, yung mga political operation, kaya niya yun, alam niya yun. Master niya, siya dyan, kasama siya dyan. Pagdating kay BCDA, Basis Conversion Development Authority, mga projects yan ng gobyerno. Tapos nung Southeast Asian Games, kinuha siya ni Cayetano.
Kasi nga, kailangan magaling mag-manage ng isang event. O yun, magaling yan si Vince Dizon. Kanang kamay yan ni Cayetano doon. Pero grabe rin ang korupsyon ni Cayetano doon. Yung kaldero, di ba? Mga issue kay Cayetano. Si Vince Dizon din ang involved doon. Tapos, naging staff siya ni Bongo, di ba? Nakita natin, nagko-coach siya kay Bongo. Nakakahiya na nga si Bongo doon. Sinasabihan niya kung anong gagawin. Tapos kay Duterte, naging siya, COVID, kasama nila Galvez, din yan. Tapos, pagkatapos nag-private siya kay Rason. Kay Rason, marami siyang nagawa. Mga renewable energy projects, power projects ni Rason. Pero ang gawain niya kay Rason, siya ang binigyan ni Rason ng papel na makitransact sa gobyerno. Ang trabaho niya kay Rason, private ang kumpanya ni Rason. Pero yung pakikipag-usap sa mga direktor ng ahensya ng gobyerno, halimbawa, lalakarin ang permit ng negosyo ni Rason, kailangan kausapin yung secretary, kailangan kausapin yung regional director, yung mga mayor na kailangan kausapin, governor, yun ang trabaho niyan ni Vince Dizon kay Rason. Ano siya? Regulatory officer, ibig sabihin, yung mga problema ng kumpanya ni Rason nakakaharapin sa gobyerno, sa BIR, sa DENR, sa mayor, sa mga regulatory offices. Yun. Si Vince Dizon ang gumagawa nun. Tapos kinuha siya ni Duterte, ni Marcos, linagay sa Department of Transportation. Di ba, ang dami niya kagad ginawa. Yung may problema yung Siargao, pinurtahan niya. Yung isang airport na napakabagal ng galaw ng pinuntahan niya. Tapos yung mga LRT, yung mga LRT, inayos niya, pinabilis niya. Yung ticket ng mga senior citizens, pinabilis niya. Magaling siya sa ganun. Kaya kinuha siya sa DPWH. Pagdating siya sa DPWH ngayon, ang pinapatrabaho sa kanya, linisin mo ang DPWH na ginagawa niya naman. Kaya lang, kung lalabanan mo ang korupsyon, hindi pwedeng hindi mo makabangga ang politiko. Ayan ang hindi niya nakaya. Pagdating sa politiko, wag niyo po akong problemahin, hindi tayo magkalaban. Wala yan. Kaya ito, kaagad-agad inabsuelto si Joel Villanueva. Kaya sa may mga nagbibiro, akala ko okay si Dizon, ito pala Joel is Lord. Joel is Lord din daw pala itong si Dizon eh. Pero ako, hindi na ako nabigla dyan. Ako hindi na nabigla. Ako hindi. Maalala nyo, nung na-appoint ito ni PBBM, kung napakinggan nyo ang komentaryo ko, napakinggan nyo ba yung komentaryo ko sa kanya? Magaling yan, action man yan, mabilis umaksyon yan. Ang problema dyan, ito. Diba, Argo? Napanood mo ako, Argo, nung diniscuss ko yan si Vince Dizon kung anong positive sa kanya at negative. Ito na. Lumabas na ngayon. Yan yung dyan. Si Villanueva pa kaagad ang in-special mention niya. Hindi niya ba naiisip? Ito namang si Vince Dizon, hindi niya ba naiisip? Hulakin niyo si Joel Villanueva. Anong nagawa niya sa Bulacan para labanan yung korupsyon sa Bulacan? Pangalawa, yung relasyon ni Joel Villanueva kay Alcantara. Alam na yan ng marami taon na dinideny lang ni Villanueva, wala siyang transaction kay District Engineer Alcantara. Sino namang maniniwala? Di ba? Anyway, tulad ng sinabi ko, saludo tayo kay Vince Dizon sa ibang aspect. Pero alam na natin na ang posibleng maging kahinaan niyan sa politiko, hindi niya kayang banggay. So, sabi ni Arman Del Rosario, magandang araw, attorney. Atin yan si Dizon, suportahan lang natin siya. Alalayan niya. Ganito. Kung ang gusto natin sa paglaban sa korupsyon ay panagutin ang kontraktor, panagutan ang DPWH, okay yan. Kayang-kaya yan ni Vince Dizon. Kung yun ang objective, yun lang ang gusto nating makita, gagawin niya yan at kaya niya yan. Magdi-deliver yan.
Mapahiya na ang mga opisyal ng DPWH, mga tauhan ng DPWH, kaya niya yan. Pero, kung ang inaasahan natin at gusto rin nating mangyari, sana ang kampanya sa korupsyon ay tamaan ang mga korap na politiko, wag na tayong umasa. Wala. Hindi yan yung tipo ni Vince Dizon. Ano ito? Hindi siya ganun. Kaya wala pa tayong ano. Pero ano na rin yan? Sabi ko nga, kung okay na sa inyo na may mapanagot na mga kontraktor, makasuhan, talagang perpetual lifetime ban. Kaya yan. Kung may mga officials ng DPWH na makakasuhan, masisibak, kaya niya yan. Kaya niya yan. Pero kung sana yung ini-expect natin may politikong mapanagot, wag tayong umasa. Mabuti nang ganon yung pagtingin dyan. O hindi na daw makikinig sa atin sila na mayugba. Okay lang yun, Lana. Walang problema. Ako kasi real talk ako eh. Wala kasi akong sa akin kasi wala akong sinasambang amo. Pagdating na kasi sa akin, kung anong tama at para sa bayan, ipaglalaban. Kung anong mali at tiwali, lalabanan. O, di ba? Lagi kong sinasabi yan. Di ba? Ganun yung sinasabi ko. Pag tama at para sa bayan, lalabanan. Pero pag mali at tiwali, pag tama at para sa bayan, ipaglalaban. Pero pag tiwali at mali, lalabanan natin yan. Pag tama, ipaglalaban. Kaya, nung maganda yung ginagawa ni Vince Dizon, okay, saludo tayo. Pero itong ginawa niyang ito, hindi. Okay ba, mga kabunyog, mga kababayan? Sana naunawaan mo ang ating paninindigan dito sa ating programa. Magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi, mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.